Si Attorney Larry Gadon, no, Secretary Larry Gadon po, mga bossing, merong sinasabi, one-on-one daw po, Inday Sara Duterte versus Attorney Leni Robredo, mga kababayan. Sabi dito ni Secretary Larry Gadon, ano, kung mag one-on-one si Leni at si Sara, malamang matatalo si Sara. Ano po? Dahil kasi hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalist at mga Ilocano. Tapos madami pa pang sinabi dyan, mga Waray at etc. etc. Walang patutunguhan ang candidacy ni Sara sa 2028. Kayo po ba dyan, 176 viewers, kayo po ba ay naniniwala dito sa sinasabi ni Secretary Larry Gadon, mga kababayan? Kung ako po ang tatanungin ninyo habang hinihintay natin yung komento nyo dyan, kung ako tatanungin nyo, malaki ang posibilidad na tama dito si Secretary Larry Gadon, mga kababayan. Bakit po? Kung i-analyze natin, mga bossing, syempre, no, sa mga Duterte, una nang bumaklas dyan, yung, syempre, mga loyalista. Paulit-ulit ba naman na sabihin na bangag ang presidente, ganito, ganyan, hanapan ng ebidensya, walang maipakita. O tapos babanat sa ibang kapag ka hindi nila napatunayan, babanat na naman sa ibang issue na naman po. So sa madaling salita, halata ng mga loyalista na puro panininiwala lang po, mga kababayan. 'Di ba? Puro paninira lang po. Which is mararamdaman natin na bakit ba sira sila ng sira? Ano? Nagmamadali silang iupo si Inday Sara Duterte. So ganyan ang iisipin. So sa madaling salita po, mga kababayan, yung mga loyalista na tumulong para manalo si Inday Sara Duterte noong 2022, panigurado yon. Ano po, panigurado po na hindi na boboto, mga bossing. So yung 32 million na yon, 100% tayo, mababawasan yon. O, loyalista pa lang yan ha, kasi po alam nyo naman po sa si Mark Ramos, dalawa ang pagtingin no? Isang loyalista at isang mga government supporters. So government supporters, ako po iyon. Yung loyalista, yun po yung malalalim na simula po nang nakaupo ang mga Marcos hanggang sa napapunta ng Hawaii, nandyan pa din po sila. Hanggang pagbagsak ng mga Marcos, nandyan pa din po sila hanggang pagbangon. Sila po yung loyalista. Mga government supporters naman po, mga bossing, kagaya ko po. Diba? Kagaya ko po. Medyo na-turn off na din po ako sa mga galawan nila, mga bossing. Ako, straight unit team ako dati Di ba? Boto ko, PBBM, presidente, tapos boto ko sa vice-presidente, Inday Sara Duterte. So ngayon, mga kababayan, bawas na din po yung boto ko. And, panigurado po ako, mga kababayan, no? Yung mga government supporters po ngayon, nate-turn off na din po sa kanilang mga galawan. Panigurado po, mga bossing, yung mga bumoto dati kay Sara, malabong iboto ulit siya ngayon, mga kababayan. At kung kasi one-on-one one-on-one ang sinasabi ni dito, Secretary Larry Gadon. So, syempre, pag hindi mo iboboto si Sara, sino iboboto mo? Di si Leni. Tapos ngayon, mga bossing, nagkakaroon tayo ng dahilan. Ano po? Bakit pwede naman din palang iboto si Attorney Leni Robredo? Kasi po, nakikita natin na talagang yung pakay nila, no? Mga kababayan, kung bakit sila mga bumabatikos dati, kasi para gusto lang po talaga nila na umayos ang bansa natin. Pero kapag ka nalaman nila at ramdam nila, mga bossing, na ang presidenteng nanalo pala, tama ang ginagawa, sumusuporta sila, mga kababayan. So yan yung mga kailangan natin. 'Di ba? One-on-one one-on-one lang ang tanong dito. So kung hindi tayo boboto kay Sara, syempre pupunta yung boto natin kay Leni. Ang kakamping, 15 million solid naman po yan Di po ba? 15 million solid naman po yan, mga kababayan Mga DDS naman, nababawasan na din po sila, mga kababayan. So ako, naniniwala ako dito na kapag nag one-on-one ang dalawa, tapos nakita na no comment sa West Philippine Sea.
Tapos doon naman sa Department of Education, eh, wala, nangungulelat din dahil nakaasa doon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Eh, baka mawalan din po ng gana yon. Talagang nakikita-kita ko po dito. Pasensya na po mga DDS, masakit po ito, pero nakikita-kita ko po dito na talagang posibleng mailampaso ni Atty. Leni Robredo ito, no? Tawagin nyo araw-araw, ito. Tawagin nyo araw-araw bangag at adik si BBM. Tignan ko lang kung iboboto pa si Sara. Natural, hindi. Pero syempre mga bossing, pag eto, ano po, nakita ng mga DDS, syempre ang sasabihin niya, naku, walang katotohanan ang sinasabi niyang si Larry Gadon. Hindi totoo yan. No, kaya nadidisbar yan ganito, ganyan. So, di ba? Pero mga bossing, pag inanalisa mo, yung mga sitwasyon, may tulog po talaga, mga kababayan. Sabi dito, tawagin nyo araw-araw bangag at adik si BBM, tignan ko lang kung iboto pa si Sara. Natural, hindi. Kaya malamang matatalo lamang si Sara sa 2028. Lalo na, halimbawa daw, nagsanib ang puwersa ni Martin Romualdez at halimbawa, sa kalaunan ay nagsama si Martin at saka si Leni. Di wala na. Ang lahat naman ng pinag-umpisahan nito ay dahil lamang doon sa 400 million na confidential funds na inalis ng Kongreso kay Sara at doon na nagwala-wala na sila. Isa pa doon sa nakikita ko, kumbaga nauungkat po unti-unti po, EJK, yung mga West Philippine Sea, lahat po yan kumbaga, ang nakikita ko po din dahilan sa kanila para mga mautog-utog na ganyan, unti-unting lumabas lahat. Unti-unting lumabas lahat. Sabi ni Ai Chang, nainggit ako, makapagkape nga rin. Etong kape natin ngayon, iced coffee. Iced coffee kasi mainit ngayon Tapos, nung pag-uwi ko kanina, inaantok-antok ako kasi 4:00 na madaling araw, kumakayod na po ang inyong lingkod para pag sinabi ng mga DDS, bayaran niyang si Mark, may maipapakita tayong pera, mga kababayan. Siyempre, kayod ng 4:00 na madaling araw, 12:00 tapos na, tenga na. Di po ba? Okay na. Posta-posta na. Eto nga yung sunod natin, mga boss. Eto.